sa 25. Kung hangyon ng tanan sa pagtindog, isip pagtawad sa pulong sa Ginoo. Samtang magbasa tani. James 1:17 to verse 25. Kung inyo nakita, say amen. Kung naamoy Biblia, palihog, ablihin yung Biblia para master ninyo yung Biblia. Kung wala, na siguro sa screen. James 1:17 hangtod sa verse 25. Verse 17, ready, basa. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begot he us with the word of truth, that we should be the first fruit of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. May God bless upon the reading of His holy word. Let's pray. O Dios, nga labing gamhanan, Ginoo, kami mapasalamaton kanimo nining higayon nga nakabasa sa imbalaan nga pulong. O Dios, kami mamalandong niini karon gabi. Apan amahan ang among salabutan, nagakinahanglan o Dios sa imong pag-iya. Ang among kahibalo, Ginoo, dili kini sufficient aron pag-grasp, Ginoo, sa imong nga pulong. But I pray, Lord, ay mo kaming hatagan og langit nun nga kaalam aron, Ginoo, nga masabtan ang imong mga pulong o Dios sa simple nga pamaagi. Amahan, giyahi kami, gila namo o Dios, nga sa among kaugalingon, amahan, dili igo ang among kahibalo. Apan nagapray kami nga pinagi sa guidance sa Holy Spirit, masabtan namo ang imong balaan nga pulong. Okay, itugyan uban sa paglaom nga maning madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Na dinhi sa Book of James, nagatuon ta sa uluhan sa mensahe, what makes a Christian mature? Ug ato ning natun-an last week, katong Domingo. Katong Domingo, nesgutan nato ang una nga punto. Unsay makahimo sa Kristohanon nga mature? Kay kasagaran sa mga churches, di na mo hisgot sa uban na lang. Kasagaran gyud sa atong simbahan, makita gyud nato ang immaturity. Unsa man ning word nga mature? Sa Bisaya pa hamtong. Unsa may buot ipasabot sa hamtong? Ang hamtong, dapat ang iyahang batasan, iyang kinaiya, muhaom sa iyahang edad. Muna siya ang hamtong. Nga naman, kay posible nga ang tao mo edad og 17 anyos, unya ang iyahang kinaiya, murag gihapon siya og 12 anyos. Murag gihapon siya 10 anyos. Kana dili na hamtong. Immature na. So atong isgutan karon, what makes a Christian mature? Kung sa may makahimo sa Kristohanon nga hamtong, mature, nga ang atong edad sa pagpangalagad sa Ginoo, muhaon sa atong kinaiya. Kay basin, 5 nakakatuig na ngalagad sa Dios, kunyang imong kinaiya, marag yapong kagusa katuig. So, dili ka mature, dili ka hamtong. So, atong isgutan, unsaon man nga mahimutang hamtong. So, last Sunday,
Atong natunan una, sufferings and temptations or trials makes a Christian mature. Muna nga, di ta mahadlok, di ta mataranta, kung adunay problema, adunay mga tentasyon, adunay kasakitan, o kalisod nga maabot sa atong pamilya, kay makatabang na sa ato nga mahimo tang hamtong. Amen? Mamature ta. Ma-imagine ba nimo nga nakasahayahay tanan nga imong gusto na nya mukalit lang og abot ang kalisod? Di ba? Mataranta ka kay wa ko kaagian ni sa una. Unsay akong buhaton? So, pero kung naanan nakaagi na ta, nakatesting na ta, di na ta mahadlok kay nga naman naka-experience na ko ani sa una. Kabalo na ko unsay akong buhaton. So timan-an gyud na nato Kristohanon ha. Nga kung naay kalisod, naay tentasyon, naay pagsulay sa atong ginabuhi, pasalamatan na nato sa Ginoo kay makatabang dai na sa ato nga mahimo tang mature. Amen? Mahimo tang hamtong. And then karon nga gabi ikaduha atong tun-an dinhi ang ikaduha nga butang nga makahimo sa Kristohanon nga hamtong. Number 2, Scripture study makes a Christian mature. Unsa ning scripture study? Ang pagtuon sa pulong sa Dios. Amen? Ang pagtuon sa Biblia. Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kining atong gigunitan. Biblia, pulong sa Ginoo. King James Bible. Ang Biblia, walay magic ani. Amen? Ang uban mo ingon nga akong mahadlok ka, gunit lang og Biblia. Mawala imong kadlok. Siguro magsilbi na. Siguro sa uban mo work. Ang uban mo kung nayawa, guniting Biblia, mahadlok na yawa. Di na tinuod. Kay walay magic aning Biblia. Kabalo ba mo nga ang yawa mas nakabalo sa Biblia kay nako? Tingali mo yung ka? Tinood ka? Oh. Ang yawa mas sweeto pa sa Biblia kay kang Pastor James. Mas sweeto pa sa Biblia kay nimo. Siguro mo yung ka nga, what about kang Dr. Sute? Ang yawa mas bright pa sa Biblia kay kang Dr. Sute. Dili kay akong underestimate ang kahibalo ng Dr. Sute or kang anybody. Siguro mo isguta og pinaka-bright nga tao sa Biblia. Sultihan mo na ko, ang yawa mas bright pa sa Bible scholars kung maghisgot sa Biblia. Dako kaayo og kahibalo ang yawa sa Biblia. Mao na nga Kristohanon, ang yawa dili mahadlok sa Biblia. Hello? Ang yawa dili mahadlok sa Biblia. Kabalo mo unsay kahadlokan sa yawa? Ang atong kahibalo sa Biblia. Kabalo ba mo nga pagtintal sa yawa kang Hesus unsay ang gigamit? Unsay gigamit sa yawa? Biblia. Pagtintal sa yawa kang iba unsay ang gigamit? Pulong sa Ginoo, Biblia. Inigtintal niya sa imo ha. Pues siguro Biblia ray gamiton sa yawa. Kabalo ba mo nga nung daghan kaayo karon nag-twist sa scripture? Mas daghan pa ang twisted nga scripture. Usan na lang intahan ang nabilin. Ang King James Bible. Other scriptures had been twisted. Other scripture had been perverted by the devil. Now, Kristohanon, scripture study. Gikinahanglan nato magtuon sa pulong sa Dios. Amen? Gikinahanglan nato ni tun-an. Kung dili ka magtuon sa pulong sa Dios, pagdasmag sa yawa nimo, patay ka. Tumba ka.
disgrasya ka. Gani ang yawa pagtintal niya kang Jesus, giingnan niya. Kasi yung adto kita, Matthew chapter 4, ano to the temptation sa yawa? Tintal niya si Jesus. Verse 1. 4:1, Matthew 4:1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Human Jesus og fasting, may imagine mo ng 40 days o 40 nights, wa kay kaon, gutomon jud ka. And when the tempter came to him, he said, pag dool sa maninintal, gutom man si Jesus. Kay gutom man si Jesus, ingon ba sa yawa, kung ikaw anak sa Dios. Kabalugod ang yawa nga si Jesus anak sa Dios. Amen? Nag-uban gud siya dito sa langit. Gihulog gud siya sa Dios. Gibot nga niya og question mark. Mao gid nay buhaton sa yawa sa imuha. Bot nga nang niya og doubt ang imong una-una. Moingon dayon ang yawa, mutuog yung ka nga ang King James Bible pulong sa Dios. Successful kayo ang yawa. Usara ang ibutang question mark. Nagtuog yung ka nga panalanginan ka sa Ginoo kung musimba ka karon. Question mark ra. Dinhi ingon ang yawa, if thou be the Son of God. Kabalugod siya nga si Jesus anak sa Dios, ingon siya. Kung ikaw anak sa Dios. Blind ba? Kung ikaw anak sa Dios, command these stones. Command these stones to be made bread. Subua. Kining mga bato nga mahimong tinapay. Unsa tubag ni Jesus? Verse 4, but he answered and said, it is written. Ingon pa ni Jesus, nahisulat na. Amen? Kung tintalon ta sa yawa, ang ato ra gyud itubag, it is written. Amen? Kung tintalon ka sa yawa, gamit ang kwarta, unsay mong itubag? It is written. Unsa dayon? For the love of money is the root of all evil. Kung tintalon ka sa yawa og bino, bugnawa kayo eh. Tagtanaw na, gasingot-singot ang baso. Lami, agil na eh. Ano mo itubag? It is written. Ano sa dayon? Look not thou upon the wine. Yung sa Biblia, iya tanawa ang bino. O basin mo itubag, it is written, drink a little wine for thy stomach's sake, patay. Sipyat ang tubag. Nara ba na sa Biblia? Inom gamay bino, tambal sa kuto-kutos. Timothy. Pero katong bino nga giinom ni Timothy, dili ito alcoholic, dili ito fermented wine. Mga kasanan, mag-amping kita kay ang yawa, bright good kayo. Maninintal good. So, balik ta sa atong gitunan. O gani, kung imo nang tanawon diya, padayon, katulog na, gitintal sa yawa si Jesus. Gitintal niya pagkaon. Sunod, gitintal na po niya din na sa verse number 6, cast thyself down. Kabalo mo sa ingon sa yawa? For it is written. Hala, bright king yawa ba? Ingon sa yawa, ambak, kay nahisulat na. Giing naman sa ni Jesus permiro, it is written. Kabalo mo karon ikadua, ingon pud ang yawa, ambak, kay nahisulat na. He shall give his angel charge concerning thee. Kabalo mo asan nahisulat? Sa Psalms. Nga salon ka sa imong mga anghel, aron dili masamad ang imong mga tiil. Dili pandol imong mga tiil sa bato. Ang yawa ingon pud siya, it is written. Na ang yawa, aswito lagi sa Biblia. Abi ninyo ang Biblia, mahadlok ang yawa niya. Memorize ni sa yawa. Unsay nasulat dire, kabalo ang yawa ni. Yung ba sa yawa, oh? It is written, he shall give his angel charge concerning thee. Tinuod. Na, sa Psalms.
nga salon ka sa mga anghel. Pero, giusab sa yawa ang wording. Iyang giusab. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Psalms 91, tanaw na to. Abi ninyo, di kabalo ang yawa o Biblia? Naani ni, sulat ni. Psalms 91, unsay gisulti sa Biblia. Nasulat na ni dinhi. Gikot dayon sa yawa, pero iyang giusab. Unsa man ni nasulat sa Psalms 91, verse 11 and 12. Psalms 91, 11 and 12. Nara! For he shall give his angel charge over thee, to keep thee in all thy ways. Verse 12. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Tag-abot dito, pagtintal niya, ginsa niya, iyahang revise. Tanawa ang revision sa yawa. Bright yun yung yawa. Gi-revise niya, ato dapit sa Mateo. Mateo 4 verse 6. Ingon pa niya, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angel charge concerning thee. Sa verse 11, for he shall give his angel charge over thee. Pagtintal niya, ingon na rin siya, he shall give his angel charge concerning thee. Diba, giusab sa yawa? Pero paminaw niyo more man. Siya, kalainan na. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw, dugangi, o kuhai ang pulong sa Dios. Amen? Iyang gibuhat, iyang gikuhaan, iyang gidugangan, maro gid ning yawa. Pero naisulat, it is written. So, Kristohanon, dapat careful gyud ta nga ato yung studyhan ng pulong sa Dios. Amen? Kay ang yawa kabalo pud ani. Muna kung di ta mag-study, malimbungan gyud ta sa yawa. Pertindaghana ang nalimbungan sa yawa. Ug ang yawa manintal iyang gamiton Biblia gihapon. So, what makes a Christian mature? Scripture study makes a Christian mature. Aron mahamtong ta, kinahanglan ta magtuon sa pulong sa Dios. Amen? Dili pwede nga, dili na simbahan samtang nagtuon ta, magtulog-tulog ka, di yung ka mahamtong. Magpabilin, ragyhapon kang immature. Gamay, rabikil, masuko ka ni pastor. Kabantay mo ng bata nga immature? 10 years old na, kuhaan niyo pagkaon, kisi-kisi na, ay immature, gina kayo, kung 10 years old na, kisi-kisi ragyapon, dili na dapat may reaction sa 10 years old. Amen? Siguro, 2 years old, kuhaan niyo pagkaon, musinggit mo hilak, makasabot Pero kung 10 years old na, mo kisi-kisi gyapon, ako ay, padol, hapa, bunal, immature na. Na Kristohanon, naapod ni sa church, naapod ni sa mga Kristohanon, nga immature na, pila na katuig, nagsimba, gahi gyapon, istoryan, di gyapon maminaw. Immature, di ba? Bata, istoryanin mo, di maminaw? Immature mo na. Abisay, kapila badlongon. Di maminaw, kay 4 years old pa god. Immature pa. Pero kung 10 years old na, di maminaw, ay, bunal na ni. Kaya di, bisag 4 years old gani, bunal kay, di man maminaw. So sa ato pod Kristohanon, kung balik-balikan tag-istorya niya, di ta maminaw, unsa man ta? Immature. Pulong sa Dios, walian ta, di gyapon ta maminaw, that means unsa ta? Immature. Dapat mahimo tang mature nga Kristiyan. Aron mahimo tang mature, gikinahanglan nato ang study. Amen? Tuon gyud ta sa pulong sa Ginoo. Dapat gyud ta mag-study gyud sa pulong sa Ginoo. So, makita nato dinhi, Scripture study makes a Christian mature. Tanaw na to una. James 1:17. Balik ta sa libro sa James. Scripture study makes a Christian mature. James 1:17. The Bible says,
In James chapter 1 verse number 17, every good gift and every perfect gift is from above. Amen? Tanan nga maayo nga gasa o hingpit nga gasa, asa ni gikan? Gikan ni sa taas, gikan ni sa langit, gikan ni sa Dios, and cometh down from the Father of lights. Gikan ni sa amahan sa kahayag, with whom is no variableness and shadow of turning. Dili na niya bakwion. Amen? Di na niya kuhaon kung unsa iyang gihatag nimo nga gasa, na unsa man ni nga gift, nga gisgutan nini, good gift and perfect gift that is from above. First of all, it talks about the scripture. Amen? Pulong sa Dios, good gift, perfect gift. Pastor, what about salvation? Yes, salvation comes from the scripture. How would we know that salvation is by grace without the Bible? Kabaluta sa kaluwasan, kay naa dinhi sa pulong sa Dios. So una sa tanan, the Father has given us, ano man yung gihatag sa tuwa? The old book. Di ba na kanta ni? The old book and the old faith are the rock on which I stand. This is the old book, the old faith, the King James Bible. The Father has given us the old book. Timan-an nato, every good gift and every perfect gift cometh from above. Amen? Kini diayeng pulong sa Dios, ang Biblia, gikan ni sa Dios, gihatag ni para nato. And this book is worthy of study. Mag-study ka og kurso, pananglitan, gusto ka mahimo nga lawyer, how long would it take? 10 years? Mahimo ka ng abogado. Kini, bisan pag 50 years, di pa ka mahuman og study aning Biblia. Amen? Bisan pag 100 years, bisan pag Bible scholars, they cannot fathom the Word of God. Nga naman, because this book searches you out. Dili kay kita ang naka-search, ani? Kining pulong sa Dios. Ingon pa sa Hebrews 4:12, for the Word of God is quick and powerful. Very powerful that it can change lives. This book has changed my life. Nausab akong kinabuhi. Ug daghan pang kinabuhi na usab pala hubog na usab ani nga libro. Basta mo tuon ani. Amen? Pero bili mo tuon, igo ra minaw lapos ay mature gyapon. Scripture study. So timanan na to, James 1:17, the Father has given us the old book, the Bible. Siya ang naghatag nato ani. And this book is worthy of study. Kung magmaestro ka, mag-teacher ka for years, ina, graduate na ka. Kani, sumala sa ngikon, bisan pag 100 years, di ka gyud mo graduate ani. Di gyud mo human ang atong study ani. Nga naman, because this is the Word of God. Ang atong minds, finite. This book is infinite. Unsa maning word nga infinite, dili ni nato makaya og susi. Di nato ni makaya og butang sa atong huna-huna. Bisan pa ang pinakamaalamon nga tao, wala makatugkad sa pulong sa Dios. Nga naman, every time you study this book, bisan pag usa ka libro, bisan pag usa ka bersikulo, balik-balikon nimo, tingala ka lo, na po ko'y bago natunan. Same verse, na po ko'y bago matunan. Nga naman, because this book is infinite. Di ni matugkad sa atong huna-huna ang pulong sa Diyos. Therefore, this is worthy of study. Ang ngayon yun nga ito ning tunan. So una, the Father has given us the old book, the Bible. James 1:18.
Diri gyapon, the Bible says, of his own will, he begat us with the word of truth. Notice, this is not my will, this is not your will. Of his own will, begat he us, Christians, with the word of truth, the Bible, that we should be a kind of first fruits of his creature. Kaduha, the old book has given us the new birth. Amen? Ang kining Biblia, ang old book, naghatag ni sa tuwag new birth. What does that mean by a new birth? It simply means that only the Bible can give us salvation. New birth, being born again. Amen? Turn to 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Ingon sa Biblia, 1 Peter 1 verse 23. Being what? O, tanawan yung Biblia. Basa tanan. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by what? By the word of God, which liveth and abideth how long? Forever. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. How many generations have passed? But this word liveth and abideth forever. Amen? From Moses, ngadto kang Joshua, adto kang David, adto kang Solomon, naabot sa New Testament Christians, naabot ilan ni Matthew, ilan ni John, ilan ni Paul, naabot sa atong mga forefathers. Until today, the word of God liveth and abideth. Amen? Di gini mawala. Pabilin gini pulong sa Diyos. Pila na kalibro aning sikat panahon ni Moses. Asa naman tong libro nganing sikat panahon ni Moses? Wala. Pero ang Biblia, nagyapon. Amen? Panahon ni Solomon, na ay mga sikat nga libro. Nahuna-hunaan ba na ninyo? Asa naman tong libro, panahon ni Solomon? Wala. Pero ang Biblia ng pabilin. Amen? Panahon ni Aristotle, mga bright, mga scholars. Panahon ni Socrates, mga libro nga gisulat ni Socrates, mga famous philosophers. Asa naman? Wala na. Ang Biblia ng pabilin. Amen? Plato. They had been scholars. Grabe, ilang study. 40 years si Plato being a scholar. Can you imagine 40 years of being a scholar? They said he almost knew everything. Socrates, pila ka tuig iyang study. Perting dugaya, 20, 21? Mga famous philosophers. But let me tell you, Jesus Christ, he only taught for 3.5 years. But his teaching remain until today. Amen? Socrates, 40 years. Plato, 21 years. Aristotle, pila? Katuig siya nagtudlo. Perting dugaya. Famous sila sa ilang panahon. Where are they now? They had been long gone. Asa na ilang mga libro? Wa na. Si Jesus, tulo ka tuig. Amen? Liveth and abideth forever. Therefore, this book is worthy of study. Amen? Ato gining tunan. Ingon pa din sa verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Unsa ni nga pulong? Incorruptible. Di ni madunot. Amen? Kaning papel pwede ni mo ni sunugon. Kining Biblia?
Pwede mo ibason, malata man eh. But you will never succeed nga walaon nimo ning Biblia. Kay magpabilin gyud ni ingon sa pulong sa Dios. Langit ug yuta mawala apan akong pulong magpabilin. Incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. Amen. Magpabilin gyud din siya hantod sa hantod. So, the old book has given us a new birth, being born again. Amen? Nataw ta pag-usab. Nahimutan Kristohano, naluwas ta. Pinagi sa grasya sa Dios. James 1:25. Scripture study makes a Christian mature. Una, the Father has given us the old book. Ikaduha, the old book has given us the new birth. Ikatulo, James 1:25, atong dunganan og basa. Verse 25, all together now, read. But whoso looketh into the perfect law of liberty. What is the perfect law of liberty? The word of God. And continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If we only not a forgetful hearer of the word, igo na ta maminaw niya itong kalimtan, ingon sa Biblia ko, ingon na ka, wane pulos. Pero kung dili ni mo kalimtan, but a doer of the work, imong ginabuhat, kung unsa imong nadunggan sa pulong sa Dios, this man shall be blessed in his deed. Amen? Panalanginan ka sa Dios sa imong pagabuhaton. Mag-business ka, panalanginan sa ginimong business. Mahimo kang employment, employer, o naka-employment, i-bless ka sa Ginoo. Basta kay imuha, dili ka forgetful hearer. Amen? I-apply ni mga pulong sa Dios. This man shall be blessed in his deed. Ingon sa pulong sa Ginoo. So, ikatulo, the believer is therefore to read it carefully. Ang magtotoo, kinahanglan gyud ni nato basahon pag-ayo. Amen? Don't just be a forgetful hearer. The believer is therefore to read it carefully. Kinahanglan basahon gyud nato pag-ayo ang pulong sa Dios ug di nato kalimtan. James chapter 2 verse 12, ingon pa dinhi, James 2:12. So speak ye and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Amen? Ingon sa Biblia, so speak ye and so do. Kung unsay atong isulti, unsaon pud nato? Buhaton. Dili lang kay kapitulo ba, bersikulo dila. Nay Kristohanon nga kapitulo ba, bersikulo dila. May ramusulti, pero dili makita sa kinabuhi. Unsay pulos. Kristohanon man ko. Baptist man ko. May ra ka kapitulo ba, bersikulo dila. Pero dili makita sa imong kinabuhi. Ingon sa Biblia, vain, way pulos, kawang ang imuhang gisulti. Ingon sa Biblia, so speak ye and do so. Kung unsay atong gisulti, atong buhaton. Amen? As they that shall be judged by the law of liberty. Maura biya ni mo hukom sa ato. Kining pulong sa Dios. Busa di ta magpakaaron ingnon. Muingon ka, muklim ka, Kristohanon man ko. Anak man ko sa Ginoo. Luwas man ko. Unya ang imong kinabuhi, sukwahi sa imong giklaim nga Kristohanon ka. Immature na nga klase sa Kristohanon. So Christians, kinahanglan nato ning i-read carefully. Amen? Og sa atong pag-read ani, don't be a forgetful hearer. Atong ikinabuhi. And lastly, verse 22. Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Kristohanon, ayaw mo nga igo lang maminaw. Apan, yung ba sa Biblia, be ye doers of the word. Kinahanglan tighimo mo, tigbuhat mo sa pulong. Dili kay igo lang tigpaminaw. Inyong ginalimbungan ang inyong kaugalingon. Kristohanon, kinahanglan
doers of the word ta. Ato yung kinabuhi ang pulong sa Dios nga atong nadunggan. Romans chapter 2 verse 13. Romans chapter 2 verse number 13. Ang ingon sa pulong sa Dios. Romans 2:13. The Bible says, "For not the hearers of the law are just before God." Oh, klaro kayo. Kay dili ang tigpaminaw sa balaod mo'y matarong at tubangan sa Dios. Kinsa man dayang matarong? But the doers of the law shall be justified. Amen? Ang mamahimong matarong, kadtong nagahimo sa balaod. Dili kay igo lang naninaw. Amen? Kinahanglan atong buhaton. Hebrews 2:1. Hebrews chapter 2 verse number 1. Unsa ingon sa pulong sa Dios? The Bible says in Hebrews chapter 2 verse number 1, akong basahon, "Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard." Na dinhi makita nato ang katapusan. The believer is therefore to heed it carefully. Ganina, to read it carefully. Karon, to heed it carefully. Unsa man ang heed? Kinahanglan atong bantayan. Amen? Bantayan nato pag-ayo. Heed it carefully. Ingon pa sa Biblia, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Bantayan nato pag-ayo. Kay basin, muagi ra ni. Basin, mo slide ra ni. Bantayan gyud nato pag-ayo. Amen? Kristohanon, scripture study makes a Christian mature. Di gyud ta mahamtong kung di ta magtuon sa pulong sa Dios. Amen? Kung di sa simbahan, igo ra ka maminaw, di mo kinabuhi, di gyud ka mahamtong. Kung di sa simbahan, ra ka makabasa og Biblia, di gyud ka mohamtong. Gusto ka mohamtong, pag uli sa imong balay, basa sa pulong sa Dios. Amen? Ampo aron muhamtong ka sa imong pagkakristohanon. 2 Timothy 2:15, last verse as we close. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. The Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Kinahanglan gyud nato mag-study. Amen? May eskwela mo, kamo mga estudyante, di ba study mo? How much more sa pulong sa Ginoo? Gikinahanglan gyud nato mag-study. Amen? Tun-an gyud nato ang pulong sa Dios. Approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dapat aron di ta maulawan, study gyud ta. Ulaw gyud kayo nga di ka katubag sa pulong sa Dios. Kung di ka katubag, that means wa ka nag-study. Di ba? Study gyud ta. And then rightly dividing the word of truth. Di ta kay magpataka-taka ra ta sa atong gibasa. Dapat kasabot ta asa ni nabilong para kang kinsa ni. Rightly dividing. Na ay para sa Hudiyo, ay para sa Hintil. Amen? Nailuwas sa grasya, Old Testament, di man to grasya ila, balaod man to, rightly dividing. Pag-abot sa New Testament, kang Noah, aron ka maluwas, sakay kag baruto. New Testament, aron ka maluwas, gikinahanglan mo si Kristo, rightly dividing. Amen? May God bless you sa reward, Kristohanon, timan-an yun nato, importante yun, ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Atong awiton, the old book and the old faith, nasa atong hymnals. Asa atong mga hymnals ni. Wala na da Jill ba? Sa Jimson lahat. Sa page na anak. Page 174, the old book and the old faith. 174.
174, the old book and the old faith. Dios nga labing gamahanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Among pag-ampo o Dios nga ang mga Kristohanon magtubo nga mature diha sa imong mga pulong. And we will never become mature without the study of your word. Among pag-ampo amahan nga mga Kristohanon mugahin og panahon sa pagbasa sa ilang Biblia, pagtuon sa ilang Biblia, aron mahimo kami nga Kristohanon nga hamtong. Na kung maabot ang problema, dili kami basta-basta mapukan, dili kami basta-basta ma-discourage, kay hamtong kami sa kahibalo sa imong pulong. O Dios, i-bless sa imong pulong, matisok sa matapusan namo ang kasing-kasing, ang kinitugyan kanimo, buwan sa paglaong nga magkining madawat, bisang Paginoon sa maguli ka mga gabi, matagi kami Ginoong protection. Ako gidampo amahan, i-bless ang mga kaanakan, trabaho, negosyo, paginabuhian, tanan, ritual sa mga source of income amahan, completely dependent kami kanimo. Kung wala ka Ginoo sa mong kinabuhi, wag yun mahimo kung sa tintanan ang pangayoon, kung sa paglaong nga mong madawat, pinagi kong Kristo Jesus, ang Diyos manluluwas. Amen! Amen. Ayong gabi sa tanan.